Ngayon, tingnan nyo, ano laging sinasabi nitong bata na to? Ay nako, eto may isisiwalat ako sa inyo. Ilalabas ko lahat ito sa inyo. 'Di ba? Yun yung pangalandakan niya at yun yung mga lagi niyang sinasabi. Pero ngayon, mga Boss Chief Amo Sir, kailan ang Senate Blue Ribbon Committee, mga Boss Chief Amo Sir? Kung di ako nagkakamali, ngayong araw, pakinggan nyo. Siguro palitan na. Bilang isa, ay ito ba yon? Hindi, ito. Committee hearing si Batangas First Ayan. Bilang isang madaming isisiwalat, lalong-lalo na sa mga flood control, mga kababayan, sa inyo, pakinggan nyo ha, mga DDS. Isaksak nyo sa utak nyo to. Tingnan nyo ha. Madaming isisiwalat, madaming ipapakalat, madaming kung ano man yung gusto niyang sabihin. Pero ito na yung pagkakataon niya. Senate Blue Ribbon Committee. Pero tingnan nyo, hindi daw dadalo. At nagpapalusot na kung bakit daw hindi dadalo. Ha? Marami pa raw hawak na impormasyon si Congressman Leandro Leviste kaugnay sa flood control scandal. At madami daw ebidensya at kung ano-ano pa. Pero ito na yung pagkakataon. Di ba? Para mailabas lahat yan. Pero bakit ganun? May dahilan. Tsaka lagi nilang sinasabi, pag pinatay niyo ako, buhay ko ang kapalit. Putik na yan, wala namang naipapakita. No? Tapos may sinasabi pa, pag pinatay niyo ako, lalabas lahat itong mga kabulastugan, itong mga kalokohan. Ibig sabihin, wala kang planong ilabas habang nabubuhay ka. Di ba? Kaya sabi ng iba, para mailabas na, yariin na si Leviste. Di ba? Pero sa kabila ng mga isinisiwalat niya sa social media, hindi pa rin siya makakadalo sa pagdinig sa Senado. Wow, may palusot na. Sa kabila ng pagkarami-raming isisiwalat daw ni Totoy Bibo, mga bossing, hindi pa din siya dadalo o makakadalo sa Senado. Bakit daw ho? Kaugnay sa issue. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. hindi makadadalo bukas sa Blue Ribbon Committee hearing si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Nagenggeng na naman kayo mga DDS. Napaasa na naman kayo. Ito na, isisiwalat na ni Leviste. Tapos putik na, lagi sinasabi, kahit buhay ko po ang kapalit nito, kahit ganito, ganyan. No? Ilalabas. Tapos ito na. Baka wala namang ilalabas. Kap ninyo. Baka turat ang ilalabas nito. Di ba? Nandiyan pa ba si Kap ninyo? Nako, kapag turat ang nilabas nito, panigurado ho, mga bossing, masayang masaya si Kap ninyo Barsaga. Maputi ito. Kasi parang inaano lang ho ginugunggong lang ho yung mga DDS. Yung mga DDS naman, nagpapagunggong naman ho. Bebe, ang dami ng ebidensyang ilalatag ko. Papakita ko na sa inyo. Ito na, pagkakataon. Hindi ako makakadalo. Bakit? May death threats. Sa programang Point of Order sa Abante, sinabi ng kanyang abogadong si Ferdinand Topacio, ang mga banta kay Leviste ay kasunod na pagsiwalat sa Cabral Files. Ayos. No? Baka kaya lang naman kayo lumalabas diyan na may diyan sa Cabral Files na yan dahil dati pa kayo nakaka-receive ng mga notice galing sa Department of Energy. 2019 pa daw ipinapadala na dito kay Leviste, mga kababayan, yung notice ng Department of Energy. Napuno na ngayon. Napuno na. 24 billion. Bukod sa banta, nariyan pa umano ang mga panggigipit ng gobyerno kay Leviste. Nagsimula lamang po yan noong sinabi niya na meron siyang hawak na Cabral Files. Gustong makapagpapaniwala, ano? At nakalagay dito sa Cabral Files nito mga initials na OP at ES at kung ano. Office of the President.
Ilabas nyo na. Nak ng putik kayo, pinaglololoko nyo lang yata yung taong bayan eh. Lalabas, lalabas, lalabas. Tag-isang turat nyo yata ilabas nyo. Matutuwa pa. Oh, sikap ninyo Barsaga. Di ba? Merong may initial na OP, Office of the President. Yun ba ibig sabihin? Executive Secretary, Bersame. Labas nyo na. Tapos ito, pagkakataon, no? Pagkakataon, wala. Dehins lalabas, hindi lilitaw, hindi a-attend. Kasi daw, may banta sa buhay. Anak ng pitong kuba yung mga dahilan niya. Boy! Ano pa, no? At marami po siyang hawak na nakita ko. Na talagang pagka ito'y lumabas, talagang Pututoy yata yung hawak niya na nakita mo eh. Pagka lumabas, talsik. No? po ito. Kumbaga sa kawan, bomba atomika po ang magiging epekto nito sa ating pamahalaan. Brad, uy. Paulit-ulit kayo. At halata na gustong-gusto niyo na matanggal o mapaalis ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit yung labasan ng ebidensya at itong labasan ng Cabral files na sinasabi niyo, bakit udlot ayaw niyong ilabas? Tayo na ho nakikiusap sa kanilang lahat, mga kababayan, ilabas na po nila. No? Oh. Pero wala. Walang inilalabas. Isang araw matapos mahulog sa bangin sa Benguet si Engineer Maria Catalina Cabral noong Disyembre, isiniwalat ni Leviste sa kanyang social media page na may listahan si Cabral sa kanyang computer ng lahat ng proponent ng DPWH insertions at may kopya nito ang iilan. Inamin niya rin na mayroon siyang kopya nito na ibinigay sa kanya ni Cabral noon pang Setyembre. Sabi ni Dolores Lopez, wala naman kasing inilalabas yan. Puro daldal lang yan. Nakikita ko dito, pang-blackmail lang ho yung Cabral files nila, mga bossing. Na wala namang nabablackmail. No? Panakot lang nila yung mga Cabral files na walang nabablackmail. Bakit to? Tuloy yung 24 billion na pagpataw ng multa dito kay Leviste. Binigyan niya umano ng kopya ang ICI at si Ombudsman Boying Rimulya noong Nobyembre pero walang nangyari. Dahilan kaya niya inutay-utay ng ilathala sa kanyang FB page ang mga nilalaman ng files. Sa kanyang press con sa Batangas matapos sampahan ng libel, si Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, kaugnay ng Solar Philippines statement, sinabi ni Leviste na maraming sangkot sa cover-up ng corruption sa DPWH. Utangin na nyo. Puro kayo ganyan. Nakakapagod yung mga pinagsasasabi niyong lalabas. Anak ng putik na. Diyos ko po. Hindi ho kasi, kaya ganito ho yung nagiging reaction natin mga bossing. Hindi ho kasi tayo DDS. No? Hindi tayo nagpapauto doon sa kanila. Lalabas. Araw-araw, lalabas. Ay, tapos ito, araw-araw naman talagang kahit anong pambablackmail nila, lalabas. Ayan, lumabas, 24 billion multa dito kay Leviste ho, mga bossing. Kaya hindi umilipas ang araw na walang umatake sa kanya. Tila may banat pa ito sa media. May mga reports lang po sa media ng ibang mga istasyon, hindi po yung mga nandito ngayon, na halata naman na may agenda. May agenda, loko-loko. Ikaw yung nahuhuli doon sa mga interview mo. Siya ho yung nahuhuli sa mga interview niya eh. Di ba yun yung inamin niya na nag-divest siya? Yun lang din yung sinabi ni Atty. Claire at yun ang pinagbasihan nung nagsalita siya doon sa interview niya. Siya ang naglalaglag sa sarili niya, mga bossing. Di ba? hindi po yung nandito ngayon. Pero baka sa agenda, nakikita natin na iba may agenda. Dagdag pa ni Leviste, may bigayan umano ng pera na nakalagay sa backpack para sa ilang taga-media. Maganda yan. Maganda with matching picture, no? Maganda yung with matching ebidensya. Ito na naman po sila. Same lang din po nung dati. Kay Martin Romualdez, no?
Doon sa impeachment ni Sara Duterte. Bulto-bulto na pera o na bag ng kaperahan, 150 million ang binigay sa mga congressman para sa impeachment ni Sara Duterte. Ni isang litrato walang naipakita eh. Ni isang patunay walang naipakita eh. Same lang boka-boka mga kababayan.